Sa Hilagang Luzon may isang bundok na bihirang marating, ang Mount Kilang, kilala bilang Blazing Mountain of the Gods. Matarik at mapanghamong akyatan, gantimpalang Sea of Clouds sa tanawin na hindi mo basta makakalimutan. Kasama sina Direk Gino, MJS Adventures, Motomac and Company, aakyatin namin ito sa Kain ng Four Wheels. Isang matagal ng bucket list na ngayong taon ay kukulayan natin. At pagkatapos ng akyatan, tutungo kami sa isang tagong paraiso para mag-camp. Kinabukasan, sinilip namin ang isang talon na tila lihim ng bundok. Isang tahimik at bihirang puntahan na lugar na papalibutan ng higanteng puno at balot ng mga lumot. Sobrang lamig ng tubig, halos manginig ang katawan, pero sapat para ipaalala kung gaano kaganda at kasariwa ang likas na yaman ng lugar na ito. Isa ito sa mga pinaka-enjoyable at hindi pagasgas na destinasyon sa pasukin, kung saan ang bawat bagsak ng tubig ay may dalang ginhawa at hiwaga. Tara mga behero at sabay-sabay nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Isang mapagpalang umaga mga behero mula dito sa Ilocos Sur. Nandito tayo sa may Arco. So meron tayong pupuntahang spot at madaling or gabi na tayo bumiyahe. So kasama natin sila Direk Gino, MJS Adventures, Maki, saka yung wife niya, and syempre yung dalawang aso, si Butch at si Nuggets. So kami lang at naka 4 wheels tayo ngayon. Hindi tayo nagmotor. So maganda-ganda yung spot na pupuntahan natin. Tara, sama kayo sa biyahe namin. Mag-aalas 6 ng umaga, nandito na tayo ngayon sa Arco ng Ilocos Norte. Welcome to Ilocos Norte mga behero. Isang mapagpalang umaga, pero nakarating tayo dito sa Sand Dunes ng Ilocos Norte. Dito tayo umidlip saglit bago tayo tutuloy sa balak nating spot. At yan, ganda. Marami nga tayong nakita kanina na mga 4x4 na dumaan dito. At yun yung mga pwede nyong gawin dito kapag pupunta kayo dito sa may Ilocos Norte. Talagang mag 4x4 sa Sand Dunes nila kasi ganda oh. Malawak mga behero. Dito kayo kakabahan eh. Kasi parang tatagilid or tataob yung 4x4, pero magagaling mga driver. Na-try natin yan before. Meron tayong tropa dito sa Ilocos Sur at dito tayo dinala sa Ilocos Norte. Welcome mga biyahero sa isa na naman panibagong episode kasama ang Team Tiwalag at Team Stokwa. So mag-enjoy lang tayo ngayon. Wala tayong motor na dala. Nakisakay tayo kina Direk. So magkakasama tayo nila Direk. At tingnan natin kung ano ang mabubuo nating kwento ngayon. Maganda mo pero ang ganda oh. May isa pa tayong spot dito pwedeng balikan sa susunod. May lawa kasi, tapos may forest. Sa mga bago nga pala sa ating channel, welcome. At gumagawa tayo ng mga camping videos na kagaya nito. At may ikot tayo dito sa Pilipinas. So hopefully ay makarating din tayo ng Visayas and Mindanao soon. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa Luzon kasi marami pa tayong mga spot na hindi pa napupuntahan dito sa Luzon. And para tipid din, di ba, pero ayan, so antabayanan nyo lang yung mga susunod nating episodes. Maraming salamat nga pala mga behero sa mga dati na at talagang nakasubaybay sa channel natin. And marami pa tayong mga pupuntahan at pagsasamahan.
Direct. Where are we going? We're going to the top of the mountains to see the blazing Mountain! gods. Blazing God. Oh, That's ano? why it's called Blazing Mountain of the Gods. Na matatagpuan sa Saan ba yun? Apayaw? Ilocos Direct? Norte. Norte. Ilocos Norte pa lang. Ay, Norte yun. Radyo mo. Ayos pa. Morning, pre! At ang pinakabago nating kasama, Ay! Ay! FJS Adventures! Huwag nang hanapin, nandito. Version 2 na yan. Version 2 na yan. New year, new me. Hindi mo na pala kailangan ng 4x4 pagkasama sa direct. Kano to ya? 1.5. Ha? Shoutout mo lang po ako sa vlog ko. Wow. Shoutout nga pala sa pinaka-pogi nating mentor. Uy, grabe. Uy. Sige, hindi ko na nga isisingilin ng gas. Grabe naman niya. Nandito tayo ngayon sa may Bacara Public Market at bibili lang tayo ng mga iba pa nating kakailanganin. Sige, akin yung 5. Magkano po? 120 siya. Isa lang po. Ah, okay. Magkano po tokwa? 30. Lapit na tayo dun sa Blazing Mountain of God sa pinaka view deck. Nasa less than 30 minutes na. Pakaganda na ng mga tanawin natin dito pa lang. Yung rolling mountains nila. Ganda. Malapit-lapit na tayo dun sa pinaka summit nito mga behero or yung view deck. At tumigil muna tayo dito saglit para tanawin itong napakagandang rolling hills. Ayan o. Pero dito sa gilid makikita nyo may mga usok. So nasunog tong part ng bundok na to. Pati dito. Hindi ko lang alam kung or hindi lang natin alam kung ano yung cause ng sunog. So pwedeng natural, pwede rin namang sinadya. Ayan. Pero pakaganda pa rin mga behero. Dito pa lang, wala pa tayo sa pinaka view deck. Ganda. Yung mga ulap bumabagsak. Parang waterfalls yung yung ano titignan. Tapos dun, brown, no? Diba? Ganda talaga. Tapos habang pataas tayo ng pataas. Packet ng packet. Kasing taas na. Habang umakyat, lumalamig din. Naman pataas tayo ng pataas, packet ng packet. Hindi na alam yung sasabihin. Amazing din ako. Ganda talaga, tignan nyo. Tapos ng hangin. Amazing. Bless ka talaga dito, no? Blazing Mountain of the Gods. Blazing. Blazing mountain siya. Oh! Ganda! Sa wakas! Nagpakita din!
ay nakarating na tayo dito sa Blazing Mountains of Gods. Ganda. Ito lang sa likuran natin. Nahawakan ko yung cup ko kasi mahangin dito. Pero tignan nyo yung likuran natin. Ganda view. Ganda. Medyo mahangin dito. Sobrang lakas ng hangin. Tsaka malamig. Ka-level nito Baguio. Tapos medyo mossy forest na rin yung mga puno dito. Para siyang highest point vibe, pero dito is mas malawak yung mountain ranges na matatanaw mo compared dun sa highest point, kasi medyo mataas yung bundok doon, natatakpan yung ibang mga kabundukan. Pero dito makikita mo open siya, maganda yung pagkaka rolling hills, or maganda yung pagkaka tapat ng kabundukan. Ayan, hanggang dun sa dulo kitang kita natin. Pero ito talaga yung pinaka iconic view dito, itong Rocky Mountain na to. Ganda. So ito na yung pinaka view deck mga behero sa taas. So ilang oras din yung biyahe natin mula dun sa Pangasinan hanggang dito. At hindi tayo dito magka-camp mga behero. Pero ito yung isa sa mga pinakamagandang side trip natin. Hindi tayo magka-camp dito mga behero, badly dadaanan lang natin siya. Sisilipin lang talaga natin. Pero dito pa lang sulit na yung biyahe natin. At nakatapak din tayo dito sa Apayao na pala to. Part na siya ng Apayao sa may Blazing Mountains of the Gods. Kaya na yung ng ganyan. Yung masabi ng ganyan eh. Saan tayo pupunta talaga? Pupunta na naman tayo ngayon sa di ba tapos na yung Blazing Mountain of the Gods. Why is it a joke? Maswerte. Ilog tayo, ilog. Ay. Luto naman tayo ngayon ng snack natin. So tayo magluluto ng chicken fajita ni Direk kasi pagod siya sa biyahe natin at napakahaba ng biyahe natin. Tutulog. Ay, sige. 30? Seasoning niya. Ayun yun. Ito pa mga ayaw niya. Hindi, parang pag ako bibigyan niya, hindi ko kakainin. Hindi ko kasi yung niluto niya eh. Parang niluluto. Maki. Luto na yung chicken fajita. So ingredients nito is pita bread na itong dala-dalang direct is spinach. May spinach flavor, tapos may chicken and bell pepper and spices.
With nuggets. Dito na lang tayo papwesto. Meron ditong sandy area na medyo flat. So gagamitin natin inflatable mattress na 4 class na niregalo ni MGS Adventures. Tulog muna tayo and mamaya maliligo tayo dyan sa ilog. Eyes are wide open. It's calling me, like the rainbow, like the rainbow. It's calling me, like the rainbow, the rainbow. Good evening mga behero at kakagising lang natin. So kanina nabutan pa natin yung sunset and ngayon bilis magdilim ng paligid. So magluto tayo ngayon ng ating dinner. Ang ating dinner ay bangus, tofu, sisig. At maraming salamat nga pala na request to ni Sir Jepoy. So maraming salamat kay Sir Jepoy sa uulamin natin ngayon. At sa mga gusto rin mag-request kung anong mga alam nyo pa na pwede nating iluto sa camping, pwede kayong makapag-comment dyan sa comment section natin. Oh, sorry. Nuggets? Ano nuggets? Gutom ka na? Gusto mo na kumain? Iluto pa lang ulam mo. Nuggets. Nuggets. Oh! Shoutout nga pala kay Ma'am Marlene Lusada and maraming salamat sa panonood. Simple lang naman yung ingredients natin ngayon mga behero. Kung nung nakaraan ay gumamit tayo ng premix na mixture para dito sa sisig, ngayon naman ay isa-isahin natin yung mga condiments and spices na gagamitin natin. And tingnan natin, compare natin kung ano yung magiging lasa. Ilagay na natin yung tokwa. Dito na rin yung siling haba pang sinigang at sibuyas. Tapos lagay natin yung bangus. Boneless bangus tong kinuha ko para mas madali nating mahimay. Lagay natin yung calamansi juice. Tapos rino mga behero. Liver spread.
Tapos mayonnaise. And onion leeks. And voila! Meron na tayong sisig. Sinigang ba hindi? Sarap. Yung Malutong-lutong. sinigang okay lang kasi may serving spoon eh. Okay lang yung timpla pre. Kung mga ito, Sarap. mapapanis yan. Hindi siya maasim. Hindi. Kulang lang sa Sa pagmamahal. hindi nga. Inaarap ko pa yung alat. Ganun. Yung alat. Kulang. Oo nga, marami kasing mayo. Mayo. Hindi Abril. Oo. Hindi ba? Dito. Hindi. Abril. Dito Abril. Marami daw Mayo. Yan, MJS Adventures, Baguio. Ako magja-judge ngayon dito sa Luto ni Dos. Parang mastership ah. Ibabase natin ulit to sa Paikisama. Ibabase natin yung boto natin sa Paikisama. Nagpaparam talaga yun ng motor. 10 out of 10 kung gano'n. Send ka agad, pre. Ako lang. Honest review pre. Ito to, honest review. Sa direct. Wait lang. Para sa akin, mas na-appreciate ko siya kaysa dun sa niluto mo sa sa lubo. Oo. Yung lasang lupa. Wala kasi lasa, Hindi. walang buhangin. Hindi kasi yun, alam mo kagad sa unang tikim na siya, premix. Oo. Kasi sobrang perfect eh. Parang maaalala mo talaga yung huli mong kinain na sisig pag kinain mo siya. Oo. Ito ka pa eh. Mag-iisip ka pa. Sisig ba to? Hindi. Alam ko naman sisig siya pero ibig ko sabihin hindi siya familiar taste na sisig. One of a kind. Masarap siya. Oo, unique. Kasi nga sarili mo siyang timpla. Sarap pre. Para sa akin balance siya. O dahil hindi ko pa nahugasan yung dila ko na dami ko nang kinain. Pero balance siya eh. Hindi siya yung sobrang ma-mayonnaise, hindi siya yung sobrang maalat. Balance yung timpla nung sisig. Recommend mo ba sa next camping? Siyempre, hindi. Ang ganda niya kasi dahil combination siya ng tofu sa bangus. Depende sa makukuha mo yung lasa nung yung lasa ng sisig. Ang galing. Yung ko lang na-realize kasi kanina walang bangus eh. Pag nakaya mo yung bangus, ibang experience siya dun sa sa tofu. Kasi yung tofu may crunch. Tapos alam mo yung lasa ng tofu na tofu na magulay na meaty. Diba? Tapos pagdating ng bangus, savory na fishy taste. Galing. Okay na ulit. Okay. Yan kung ano yung mga sinabi ni Direk.
Masarap siya, pre. Ang sarap niya papakin. Ah? Pulutan. Hindi siya Pampulutan. Oo, pampulutan din. Yung lasa niya. Parang yung mga kwan, yung pag nasa inuman ka, tapos 30 minutes na yung mga 30 minutes na kayong nakalimutan ko yung punchline. Kasi yung last time, pang ulam eh. Oo. Pero Ito pang papak, di nakakaumay. nung last time, medyo parang maasim. Baka yun yung trademark ng ano, Sa bagay. ng sisig. Kasi Oo. di ba may ano, may kalamansi yung sisig. Ganun. Ang sarap nito. Alright. Ako nang gumagaling, pre. Pwede Ano? lang mag. Kabahan na kayo, Patrick, PJ. Nagta-training na tayo. Practice pa. Marami pa tayong camping na pagpa-practicean. Patrick, PJ, kalaro ko pa rin kayo. Pag ako naging hurado sa susunod, syempre ibabase ulit natin sa Paikisama. Yun lang. Ito, pre, masarap. Okay ba ang picnic natin ngayon? Sarap. Solid. May dalang honeydew sila Maki and Yun lang. wifey. Yun na may taste-test mo. Matapos na may taste-test yung Hindi sisig. kasi pag bumibili ako ng honeydew, minsan matabang. Ayan, pero itong honeydew na pinili niya matamis. Meron bang sikreto? Sa pagbili Isang ng linggo sa honeydew? rep. Hindi nga. Oo nga, isang linggo na sa rep yan. Hanggang sa mahinog. Hindi rin namin alam eh. Hinog na eh. Bigay ni Pero pag may mama gusto yun yung eh. tumbler, Galing huwingin pang ko lang. ano. Wala nang sabi-sabi. Ano? Balor ata. Baler. Oo. Bawasan mo na lang yung ano. ang bag- Pero dito ba sa Pilipinas may nagtatanim ng honeydew? Hindi ko alam. Parang imported kasi. Ang honeydew? Direct imported ba honeydew? Meron. Yan din ang tanong ko eh. Di ba? may nagtatanim. Meron? Oh. Meron. Mm. Kasi Dahil hindi ko pinapansin yan. Kaya akala ko dilaw na pakwan lang. Oo. Oo. Kaya dos ko na natikma yan eh. Yung honeydew. Tamis-tamis niya pala. Sarap. Lalo pag kakatapos kumain tapos puro maalat yung kinain mo. Oo, Pang balance. pang break siya nung ano, naiiwang alat sa bunganga. Oo. Ikaw naman Nuggets ang tatanungin. Nuggets, kamusta yung sisig? Si Butch yung talungin mo. Pre. ano? Si Butch yung talungin mo. Huwag na lang. Wala, close up shot. Ano masasabi mo doon? Nandun na sa intestine niya yung camera. POV, nilunok ka ni Butch. Pwede ba to, spam? Oo. Butch. Okay lang isa. Gentle. Gentle. Bati na kayo direct. Pet mo na direct, pet. Ah, wag na. One step at a time lang. Oo nga, wag bigla-bigla. Dahan-dahan lang. Butch. Wow. Look at that. Try na nating mag-ikot-ikot dito sa paligid ng spot natin mga bera. Dito tayo dito.
Alright, pakap lahat mga behero. Pupunta tayo ngayon sa isang falls na malapit lang din dito sa pinag-spatan natin. Mga isang oras lang naman yung biyahe natin papunta doon. So let's go. Jump off point papunta doon sa falls na pupuntahan natin ngayon. Dito lang din sa may Ilocos Norte. Yung daan ang lalim. Ang lalim. Ang lalim oh. Medyo tricky lang tong daan kasi medyo kuwan siya. May aso kaming dala. So dapat alalayan. Hindi siya makaka-step dito eh. Ugat-ugat yung hahawakan. Successful na. Malululain si Butch. Tricky na part ito. Medyo tukado kasi yung roots. Bye-bye nugget. Lapit na tayo. Kaso walang tubig ngayon. November daw ang pinakamagandang panito na bisitahin kasi doon malakas ang tubig. Natin yung dala-dala nating snack. So ang snack natin ngayon ay zucchini na may palaman. Gagawin natin yung palaman niya. Madali lang to. Kailangan nyo lang ng mayonnaise, tapos itlog, spices, onion leeks, tapos zucchini or cucumber. Japanese mayo. Uy, Japanese. Ano Kasi? tawag dito? Cucumber, tuna, egg. Stop! Tapos mamaya ako Pwede ka mag-culinary press. Sarap. Tuloy mo na yung passion mo. Okay lang. Pwede pa umisa. Oo, marami. Pwede pang diet, pwede pang pico. Tara po, kuha po. Ano? nagbibigay ka ng pangalan, yun pala yung pangalan doon eh. Bagay, bagay. Boss!
habang habang ano, habang tumataas tayo, papakit tayo umakit. Grabe. Talaga ng Pilipinas. Oh, teka!